sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. piniling huwag makialam sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. House of Representatives itinangging inaaway ang Senate Impeachment Court sa gitna ng pagkaantala ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. China Coast Guard muling hinaras ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa ng supply mission sa mga Pilipinong mangingisda sa Panatag Shoal. At Department of Foreign Affairs, itinaas na sa Alert Level 3 o Voluntary Repatriation Phase ang mga bansang Israel at Iran. Walang panahon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makialam sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang binigyang diin ng Pangulo sa kanyang podcast. Samantala, may nais iwanan na legacy ang Pangulo bago siya bumaba sa pwesto sa taong 2028. Ito ang balita ni Nel Mariboho. The President chooses to do that, I choose not to. Mas pinili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi mang-impluwensya sa kahinatnan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sagot ni PBBM sa gitna ng kaisipan na hindi pa rin maiiwasan ng impluwensya ng Pangulo sa impeachment proceedings kahit pa may separation of powers. Ayon kay Pangulong Marcos, wala siyang panahon dito at abalaan niya siya sa pagtugon sa pangunahing pangangailangan ng taong bayan. I'm busy with the transport, with the rice, with all of the different things that we are doing. That nauubos ang oras ko doon. Put it bluntly. Wala naman akong papel doon sa impeachment. Yes. Sa kanya ring podcast, giniit ng Pangulo ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea sa gitna ng patuloy na mapanganib na aksyon ng China. Ayon kay PBBM, patuloy na ipaglalaban ng bansa ang karapatan nito sa riyon. We continue to protect and defend the people of the Republic. Hindi naman tayo nakikipag-away. Pero wag niyong binabangga yung mga mangingisda. Hindi ba? Wag niyong kami hinaharang dun sa teritoryo namin. Yun, ipaglalaban talaga namin yan. Isang legacy rin ang nais na iwan ng Pangulo pagkatapos ng kanyang termino sa taon 2028. Ayon kay Pangulong Marcos, nais niyang mas maging maayos ang buhay ng mga Pilipino. So I absolutely insist that in 2028, when I leave this office, there are significant and tangible changes for the better in the life of each Filipino. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Itinanggi ng Kamara na inaaway nito ang Senate Impeachment Court sa gitna ng antala sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. May patutsada rin ang tagapagsalita ng House of Representatives sa spokesperson ng Senate Impeachment Court. Ito ang balita. Gawin ng mandato sa saligang batas at sabayan sa usapin ng impeachment trial. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ng Kamara sa Senado pero hindi inaaway ng Kamara ang Senate Impeachment Court. Ito ang mensahe ng tagapagsalita ng House of Representatives kay Attorney Reggie Tongol, spokesperson ng Senate Impeachment Court. Unang hinimok ni Attorney Tongol ang Kamara na sumunod muna bago magreklamo at huwag awayin ng Senate Impeachment Court. Wala naman kaming inaaway. Kami lang ay ini-emphasize lang namin kung ano ang naging tungkulin namin at nagawa na namin, inaantay na namin na gawin ng Senado ang kanila namang obligasyon. Gayunman, may patutsada ito kay Attorney Tongol. Siguro din, ang ating spokesperson, wag din magsalita bilang parang sa depensa. Do not speak for the defense. Speak for the impeachment court. Itinanggi naman ni Attorney Tongol ang akusasyon laban sa kanya. Anya, hindi pag-aabogado sa iisang panig o panlilito ang ginagawa niya, kundi pagsagot lamang sa scenario setting ng mga tanong sa kanya.
Dagdag pa nito, mahalaga sa demokrasya ang paggalang sa impeachment court dahil independent o hiwalay na sangay ito at hindi kinokontrol ng anumang panig sa paglilitis. Tumindi ang palitan ng mga pahayag ng mga tagapagsalita ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa gitna ng antala sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muli na namang nakaranas ng pangharas ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kahapon mula sa mga barko ng Chinese Coast Guard habang namamahagi ito ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda sa Panatag o Scarborough Shoal. Binomba ng water cannon at nagsagawa ng agresibong aksyon ang CCG vessel sa mga barko ng BFAR. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. 4 na barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kasama ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang nagsagawa ng fuel subsidy at iba pang suporta sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Kahapon, pinuntahan nila ang Panatag o Scarborough Shoal kung saan mahigit 20 bangkang pangisda ang nahatira nila ng tulong. Pasado 10:00 ng umaga, hinarang at inatake ng water cannon ng Chinese Coast Guard vessel ang isa sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang BRP Datu Taradapit. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, lumapit ng hanggang 600 yarda ang Chinese vessel na CCG 4203 at binomba ng water cannon ang barko ng BFAR. Nangyari yan sa layong 15.6 nautical miles southwest ng Scarborough Shoal. Makalipas ang 30 minuto, ang BRP Datu Tamblot naman ang binomba ng water cannon, pero hindi ito tinamaan. Nagpalitan din ng radio challenge ang Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard. Iginiit ng BFAR at Philippine Coast Guard, lehitimo ang kanilang operasyon sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, alinsunod sa Philippine Maritime Zones Act, UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Sa kabuuan, 6 na barko ng Chinese Coast Guard, 2 warship ng PLA Navy at ilang maritime militia vessels ang namataang umaaligid para harangin ang BFAR mission. Sa kabila ng mapanganib na harassment ng Chinese Coast Guard, matagumpay naman na naipagpatuloy ng BFAR ang pamamahagi ng tulong at nanindigang ipagpapatuloy ang proteksyon sa mga Pilipinong mangingisda. Tiniyak ng pamahalaan na hindi sila magpapatinag at tuloy-tuloy ang pagbibigay ng suporta at proteksyon sa ating mga mangingisda sa sariling karagatan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa patuloy na tensyon sa pagitan ng mga bansang Israel at Iran, nagpaabot si Vice President Sara Duterte ng mensahe para sa mga Pilipinong naninirahan sa Middle East. Nagpahayag din ang pangalawang Pangulo ng pagkabahala dahil sa lumalalang kaguluhan sa rehiyon. Ito ang balita ni Jed Neresina. Lubhang nababahala si Vice President Sara Duterte sa sitwasyon ng mga Pilipinong apektado sa nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon sa pangalawang Pangulo, sa ganitong panahon mahalaga ang pagkakaisa ng bansa sa panalangin para sa kaligtasan ng mga Pinoy roon. Umaasa rin ang Vice Presidente sa mabilis at mapayapang pagtatapos ng labanan ng dalawang bansa. Bukod dito, hinikayat ni VP Duterte ang mga Pilipino na iwasan ang fake news, disinformation at misinformation at tiyaking nagmumula sa mga mapagkakatiwalaang media group ang lahat ng impormasyon. Pakinggan ang payo ng mga otoridad para sa maayos na evacuation at iba pang mga importanteng hakbang para sa inyong kaligtasan. Higit sa lahat, manatili tayong mahinahon at matatag. Dala-dala ang ating pananampalataya sa Diyos at pag-asa para sa kapayapaan. Nagpaabot din si VP Sara ng mensahe sa lahat ng bansang sangkot sa kasalukuyang gulo. To all the governments involved in the conflict, we hope that you will always uphold the norms that safeguard humanity during these challenging times. Sabay-sabay nating pangalagaan
ang buhay at kinabukasan ng bawat Pilipino. Kaugnay nito, mayroon na ring mga hakbang ang kasalukuyang administrasyon upang matiyak na matulungan ang mga Pilipinong naiipit sa lumalalang tensyon ng dalawang nasabing bansa. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakauwi na ng bansa ang 21 opisyal ng pamahalaan na naipit sa gyera ng Israel at Iran. Ito'y matapos ma-stranded sa Israel dahil sa pagsara ng airspace ng naturang bansa. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Lumapag na kaninang umaga sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang eroplanong lulan ang 21 opisyal ng pamahalaan na na-stranded sa Israel. Kinabibilangan ito ng 15 alkalde, 2 opisyal mula sa Department of the Interior and Local Government at 4 na eksperto mula sa Department of Agriculture na nagtungo sa Israel para sa isang agricultural study tour. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ligtas at nasa maayos na kalagayan ang lahat ng opisyal. Para sa kanila, makuusap sila talagang ang kaligayahan lang nila makauwi. Nandiyan naman. Just to be clear, hindi ho sila sa path of danger. Wala po pumutok na bomba na malapit sa kanila. Ang pinakamalapit po siguro mga 10 kilometro mula sa kanila. Paliwanag ng DILG Chief sa kibbutz sa Israel, pansamantalang nanuluyan ang mga ito bago sumakay ng bus papuntang Amman, Jordan. Mula Jordan ay nag-eroplano pa Dubai bago bumiyahe muli ng commercial flight papuntang Manila. Bagamat hindi nasaktan sa kabila ng pagka-stranded sa Israel, tiniyak ni DILG Secretary Remulla na handa silang tumulong upang magbigay ng psychological support lalo na at nagtamo ang mga ito ng stress mula sa sitwasyon. Ay, salamat talaga nakauwi sila. Talagang 24/7 kami nag-monitor sa kanila kasi responsibility namin yun eh. Ako ang pumili naman ng travel order nila para makaalis sila. Kasi magandang biyahe naman talaga eh. Talagang study tour. Pero nung kalagitnaan nagkakaputukan, talagang ginawa namin lahat ng paraan para makauwi na sila. Siniguro naman ni Secretary Remulla na ito lamang ang tanging batch ng mga government official na na-stranded sa Israel. Samantala, binigyang diin ng kalihim na binabantayan na rin ng pamahalaan ang kalagayan ng lahat ng Pilipinong nananatiling apektado ng kaguluhan sa Middle East. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinaas na ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Alert Level 3 ang bansang Israel at Iran. Ibig sabihin, pinatutupad na ang voluntary repatriation sa mga overseas Filipinos na naroon. Ayon sa DFA, pinapayuhan na ang mga ito na bumalik ng Pilipinas. Mariin din ang palaala na iwasan munang pumunta sa mga bansang Israel at Iran dahil sa kasalukuyang gulo at pagsara ng airspace at seaports. Para sa mga nagnanais umuwi ng Pilipinas, maaaring makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv, Israel sa numerong 972-54466-1188. Habang 989-12213-6801 naman para sa Philippine Embassy sa Tehran, Iran. Tiniyak naman ng DFA na regular na nare-review ang alert levels depende sa aktwal na sitwasyon sa mga naturang bansa. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang lolo sa Bacolod City na pinukpok ng bato habang natutulog. Samantala, nilapatan naman ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue ang isang lalaki na nagtamo ng injuries matapos mabundol ng isang minivan sa Butuan City. Ito ang balita ni Lisel Nael. Bandang 2:00 ng madaling araw ng June 18, tumawag ang Disaster Risk Reduction and Management Office Bacolod sa UNTV News and Rescue Team. Ito ay upang asistihan ng isang senior citizen. Agad namang nagtungo ang UNTV News and Rescue Team sa police station upang tingnan ang kalagayan ng pasyente. Ayon sa pasyente, natutulog lamang ito nang biglang pukpukin ng bato sa mukha ng lalaking kasama din itong natutulog sa labas ng istasyon. Masakit ba siya pag hinawakan or yung paghahawak lang yung masakit? Hindi naman masakit pag hinawakan. Pero kanina?
kanina. Masakit? Parang Nilapatan ng pangunang lunas ng timang natamong gasgas ito sa ilong at inendorso sa mga pulis para sa patuloy na investigasyon ukol sa pangyayari. Asa atong pasyente? Isang vehicular accident ang nangyari bandang alas 9:45 ng gabi noong June 18 sa kahabaan ng North Montilla Boulevard sa kanto ng Barangay San Ignacio, Butuan City. Tumugon ang UNTV News and Rescue Team matapos makatanggap ng tawag mula sa CDRRMD Butuan kaugnay ng insidente. Nabundol ng isang puting minivan ang utility tricycle na minamaneho ng 39 anyos na lalaki habang pauwi ito sa kailang tirahan sa Purok 6, Barangay Bading, Butuan City. Nakita lang sa tricycle, gikas Boulevard, igo-igo lang dagan. Ang puti nga sakyanan, medyo meron alanganin siya murag diretso ba. Wala siya kabantay sa tricycle. Motong naigo niyang medyo lubot sa tricycle, siding. Pag tumba, motong rescue kay naraman bimo dia pod. Dagan kami manduari, kauban tanod. Dagan na motong langay kung tabang kaya binog na ipit ang ulo. Midwala kaya ang ulo nasa sulod wala ko produkto yang til nga wala. Mo gito na ipit o mo gito na ikuan sa motor. Tumama sa likurang bahagi ng tricycle ang minivan dahilan upang matumba at madaganan ang biktima na naging sanhi ng pananakit sa kanyang kaliwang leeg, paa at ulo. Ayaw naman magbigay ng personal na impormasyon ang driver ng minivan. Nilapatan agad ng paunang lunas ang biktima, kabilang ang spine immobilization at monitoring ng vital sign, at agad dinala sa Butuan Medical Center para sa karagdagang medikal na atensyon. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan ng Department of Transportation ang 3 linya ng tren para sa mabilisang pagresponde at pagsasaayos ng naitatalang aberya. Nitong Miyerkules, nagkaroon ng aberya sa LRT Line 1 kung saan umabot ng hanggang 10 oras ang pagkaantala ng biyahe ng tren sa ilang istasyon. Ito ang balita ni Benedict Samson. Mas maikling oras ng delay. Ito ang iniutos ni Transportation Secretary Vince Dizon sa pamunuan ng LRT Line 1, LRT Line 2 at MRT Line 3. Kasunod ito sa naging aberya sa LRT Line 1 noong Miyerkules kung saan 10 oras na naantala ang biyahe. Ang sabi ko sa lahat ng operators ng 3 linya, kailangan mabilis ang pagresponde, mabilis ang pag-repair para minimal ang disruption. Hindi kamukha nung isang araw, 10 oras. Kailangan talaga mas maigsi doon. Kawawa naman yung mga kababayan natin. Sinabi pa ng kalihim na matanda na rin ang train system sa bansa kung kaya't nararapat ang proper maintenance sa mga ito. So, kailangan talaga is unang-una, ma-maintain ng maayos at mag-iisip na tayo ng mga upgrade. Pero syempre, i-estimate natin yung gastos niyan. No? Hindi biro yan, no? na palitan. No? Sinabi naman ng DOTR na sakaling magkaroon ng aberya, nagbibigay ng libreng single journey ticket ang mga pamunuan ng tren bilang refund. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinahanap ng Department of Transportation ang taxi na may plakang CCM 5605 dahil sa reklamong labis na paniningil. Sa show cause order na inilabas ng Land Transportation Office o LTO, nakasaad na siningil umano ng 5,500 pesos ang pasaherong si Daria Hansen Taheri para ihatid ito mula sa NAIA Terminal 1 hanggang Terminal 2. Ipinatatawag naman sa pagdinig ang driver at operator ng taxi sa darating na June 27 ng 1:00 ng hapon sa Central Office ng LTO. Pinagpapaliwanag ang operator ng taxi kung bakit hindi sila dapat managot sa kaso ng driver na improper person to drive a motor vehicle. Kailangan namang isurrender ng driver ang kanyang driver's license bago o kasabay ng gagawing pagdinig. Ang naturang taxi unit ay nakaalarma na sa ahensya. Nasa 10 umano ang nasa likod ng pagkawala ng missing sabongeros na pinangalanan ng whistleblower o akusado na nagsiwalat na nakalibing sa Taal Lake ang mga nawawalang individual. Nasa mahigit 100 naman anya ang mga biktima ayon sa Department of Justice o DOJ.
Ito ang balita ni Dante Amento. Nasuri na umano ng Department of Justice o DOJ ang isiniwalat na impormasyon ng isa sa mga akusado sa kaso ng nawawala o missing sa Bungeros. Ayon kay Secretary Crispin Rimulya, nagbigay umano ito ng hindi bababa sa 10 pangalan ng nasa likod ng pagkawala ng mga naturang individual. May mga binanggit na siya sa amin at isa-isa namin nilalatag yan. Nilalatag pa namin sa maayos. Sabi ko nga, case build-up yan. Hindi naman basta-bastang paglabas ng testigo, ito na yung korte at hatol na, hindi gano'n Proseso po yan. Marami yung mga pumapatay, yung mga dumutukot, basta marami silang binanggit. Nasa 100 din umano ang biktima na mas marami sa mahigit 30 iniimbestigahan ng mga otoridad. Dagdag pa ni Rimulya, kilala at nakausap na niya ang nasabing whistleblower o akusado na nagsabing nakalibing umano sa Taal Lake ang mga nawawalang sabungero. Ang mahalaga, determinado siyang magsabi ng totoo. Yun ang mahalaga sa lahat. Posible rin anya itong gawing state witness. Ang tao para maging state witness, chine-charge muna yan, tapos saka i-discharge, papakita sa korte na kinakailangan niyang kanyang testimonya para mailabas ang kaso na maayos. Humingi naman ng ilan pang panahon ang DOJ upang makausap ang pamilya ng missing sabongeros. Tiniyak ng kagawaran na hindi sila tumitigil sa pag-iimbestiga sa kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilabas na ng Korte Suprema ang listahan ng mga Local Testing Center o LTC para sa 2025 bar examinations. Batay sa bar bulletin na inilabas ng Supreme Court, 14 na LTC ang napili sa buong bansa. Ito ay kinabibilangan ng University of Santo Tomas, San Beda University, Menjola, New Era University, Manila Adventist College, San Beda College, Alabang, University of the Philippines, BGC, at Ateneo de Manila University School of Law sa Metro Manila. Samantala, gagamitin naman ang pasilidad ng St. Louis University at University of Nueva Cáceres sa Luzon at University of San Jose Recoletos, Dr. V. Oretes Romualdez Educational Foundation at Central Philippine University sa Visayas. Sa Mindanao, isasagawa ang pagsusulit sa Ateneo de Davao University at Mindanao State University Iligan Institute of Technology. Makikita ng mga bar applicant ang kanilang assigned LTC simula sa Martes, June 24 sa pamamagitan ng kanilang bar applicant registration system and tech assistance o barista account. Ibinalik na sa kustodiya ng Bureau of Immigration sa Camp Bagong Diwa noong June 18 ang Russian vlogger na si Vitaly Zdorovetsky. Ito ay matapos siyang makapagbayad ng piyansa sa kasong kinakaharap sa Regional Trial Court sa Taguig Branch 153. Matatandaang inilipat siya sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP noong June 11 dahil sa local cases kabilang na ang unjust vexation. Subalit kahit nagpiyansa ang Russian vlogger, hindi ito pwedeng magpagala-gala dahil idineklara siyang undesirable alien sa Pilipinas. Ito ang dahilan kaya mananatili muna siya sa pasilidad ng BI habang nililitis pa ang iba niyang mga kaso bago gawin ang deportation. Bilang pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas, simula sa July 1 ay papayagan na ang mga mamamayan ng Taiwan na makapasok sa Pilipinas ng visa-free. Limitado lamang ang visa-free entry para sa turismo at tatagal ito ng hanggang sa 14 na araw. Ayon sa Manila Economic and Cultural Office o MECO, ang visa-free visit ay maaaring makuha ng mga Taiwanese na may valid passport na hindi bababa sa 6 na buwan, may kumpirmadong hotel booking, patunay ng kakayahang pinansyal at may return ticket o ticket patungo sa susunod na destinasyon. Nilinaw din ng MECO na hindi maaaring palawigin o gawing ibang uri ng visa ang 14-day visa-free entry. Nagtapos na ngayong araw ang nasa 11,000 grade 2 learners sa Bulacan sa Tara Basa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development at ng Department of Education.
Umabot ng 20 araw ang proyekto sa pakikipagtulungan ng mga estudyante mula sa state colleges and universities at local government-run universities na tumutok sa mga grade 2 learners upang gabayan sila sa pagbabasa. Mula sa Plaridel, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, gaanong kalaking tulong ba itong Tarabasa sa mga nagtapos na mga bata? Magandang tanghali, Rosalie. Napakalaking tulong nito lalo na't yung mga bata na hindi talaga marunong magbasa ay talagang natututo ng magbasa. At sa tulong ito ng mga estudyante, ng mga college students sa mga university at colleges na sila nga mismo yung nagtuturo. Kumbaga ito'y training na rin sa kanila para sa kanilang hinaharap na pagtuturo sa mga eskwelahan. Ngayong araw ang pagtatapos ng grade 2 learners sa Tarabasa tutoring program ng DSWD DepEd sa Bulacan. Sa tala ng Department of Education, nasa 11,164 learners and guardians ang inaasahang magtatapos hanggang June 28. Kanina out of 400 elementary school na may ilang mga paaralan na nagtapos, kabilang na dito ang Bagna Elementary School sa Malolos. Ayon kay Charina Ribas, nakatulong ito sa anak niya na 7 years old na matutong magbasa. At the same time ay napaalalahanan din sila ng tamang pag-aalaga sa kanilang anak para ito matuto sa pag-aaral. At malaking tulong ito naman sa kanila itong nasabing programa dahil sa loob ng 20 days ay mayroon silang matatanggap na bawat guardian na 4,700 pesos mula sa DSWD. Bukod po sa natuturuan na kami, may parang financial pa pong binibigay sa amin na pera. Magagamit po para sa pamilya namin, para sa bata. Samantala para naman kay Paul Rubia na isang college student ng BPC College. Siya sa 1,069 na nabigyan ng pagkakataon na mga estudyante na magturo sa mga bata na di marunong magbasa. Malaking challenge niya ito sa kanya na nagamit niya ang kanyang kaalaman para maibahagi ito sa mga mag-aaral. Kaugnay nito, natulungan din sila ng DSWD para magkaroon ng income na nasa 10,000 pesos na sahod mula sa ahensya. As my own understanding, ako po ay talagang ang approach ko dapat is pang matanda, adult learner. Pero since nasabak ako sa programa na pang bata, yung mga striving readers, naisip ko na malaking challenge to sa akin and magandang practice ito para in any case, pwede kong magturo sa bata as well as sa adult. So, nung una medyo challenging talaga kasi nga mga bata pa grade 1 So, sabi ko parang hindi ko kakayanin. Pero dahil nga sa tulong ng mga professionals na naging speaker namin ng aming CAP build, marami akong natutunan. Ayon sa DSWD, 2 taon na ang programa ng ahensya kung saan umabot na sa nasa 20,000 mga learners at kasama naturuan din, kumbaga ito ay naturuan magbasa yung mga bata at maturuan din yung mga magulang ng pag-aalaga at pagtuturo din sa kanilang mga anak sa loob ng 20 days. Isinasagawa ito tuwing summer vacation at ngayong taon ay sinimulan ito noong May 20 at inaasang magtatapos nga lahat ng mga learner guardians bago matapos itong buwan ng Hunyo. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Rosalie. Oo, Nestor, may balak ba ang DSWD Bulacan na palawigin ang programa nitong Tarabasa Tutoring Program? Yes, ito nga yung pakiusap nila. Kumbaga ito, nationwide itong Tarabasa, hindi lang sa Bulacan, pati sa iba't ibang mga lugar sa bansa. At sa Luzon, Visayas at Mindanao na programa nga ng DSWD DepEd. At sana itong 2 taon ay madagdagan at sana sa mga susunod nga ay hinaharap ay tuloy-tuloy na nga itong programa nito para sa mga bata na hindi nahihirapan talagang magbasa. At the same time, ay sila na rin nga ay makikinabang dito. Imbis na sila ay malulong sa mga gadget, etc., ay mapokus na lang ang mga bata sa pagbabasa upang sila ay matuto. Rosalie. Nestor, para naman sa mga college students na nais na sumali dito sa Tarabasa Tutoring Program, lalo na yung may mga problemang pinansyal, paano ba sila makakasali sa ganitong programa? Dumadaan ito kasi doon sa mga pagpili ng mga college and state universities kung saan yung mga teachers, yung mga education na mga nag-aaral ng
college education, kasama na dito yung mga social worker. At sila yung mga nakikinabang sa pagtuturo. Pero dadaan sila, sasalain sila ng mga presidente ng bawat state universities kung sino yung papasa, sila yung magtuturo dun sa mga bata. Alright, maraming salamat Nestor Torres, nag-ulat ng live mula sa Plaridel, Bulacan. Ipinahayag ng Iran na hindi ito muling makikipag-usap ukol sa kanilang programang nuklear habang sila ay nasa gitna ng pag-atake. Sa isang pagpupulong sa Geneva, nakipagkita si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa mga European diplomat na nananawagang ipagpatuloy ng Iran ang pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos hinggil sa nuclear program nito. Samantala, sa isang video, sinabi ng Israeli Defense Minister na si Eyal Zamir na dapat maging handa ang Israel sa isang pangmatagalang laban at binigyang babala ang publiko ukol sa mga mabibigat na araw na darating. Patuloy ang tensyon at labanan sa pagitan ng dalawang bansa matapos ipahayag ng militar ng Israel na nagsagawa sila ng panibagong bugso ng mga pag-atake laban sa mga pasilidad ng Iran na naglalaman ng mga missile ng bansa. Inanunsyo ng administrasyon ni US President Donald Trump nitong Biyernes ang pagsususpinde sa pagpapatupad ng isang patakaran mula sa administrasyon ni dating Pangulong Joe Biden na tinawag nilang burdensome o pabigat para sa mga magsasaka. Ang utos ni Biden noong 2024 ay para sa proteksyon ng mga dayuhang farm worker na nasa ilalim ng H-2A visa program. Lumobo ang bilang ng mga naturang trabahador at umabot na sa tinatayang 20% ng kabuang farm workers sa bansa. Pusod nito, nagpasa si President Trump ng mga hakbang upang tugunan ang epekto ng mas mahigpit niyang polisiya sa imigrasyon sa mga industriyang lubos na umaasa sa migrant workforce tulad ng agriculture at hotel industry. Kilala sa buong mundo bilang isa sa most dangerous racing events, ang motorcycle sport na Tourist Trophy Race na ginaganap taon-taon sa Isle of Man mula pa noong 1907. Dinadayo ito ng libo-libong bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang balita ni Faith Kaisin. Ang Isle of Man ay isang maliit na isla sa Irish Sea. Nasa pagitan nito ng Great Britain at Ireland. Bagamat maliit, kilala ito sa buong mundo sa kanilang annual motorcycle event. Ang Isle of Man Tourist Trophy ay tumatagal ng 2 linggo. Sa unang linggo, isinasagawa ang practice at qualifying sessions. Sa ikalawang linggo naman, pagsapit ng Hunyo, ginaganap ang mismong race week. Habang ang huling Biyernes ng race week ay itinuturing na national holiday sa isla at kilala bilang Tourist Trophy Bank Holiday. Ang Snaefell Mountain Course na may habang 37.73 miles o 60.72 kilometers ang ginagamit na race circuit. Dinaanan nito ang makikitid at pasikot-sikot na kalsadang pampubliko. Tuwing may karera, isinasara ang mga lansangan at dagsa ang mga manonood sa viewing spots at grandstands. May iba't ibang kategoryang sinasalihan depende sa motorsiklo. Superbike 1000cc 6 laps. Super Sports 600 to 675cc 4 laps. Super Stock Production Models 3 laps. Sidecar may driver at passenger 3 laps. Super Twin 700cc twin cylinder 3 laps. Kanselado naman ang pinakaabangang Senior Tourist Trophy Race ngayon taon dahil sa malalakas na hangin at ulan. Hindi lang bilis ang laban dito kundi tapang. Si Michael Dunlop ng Northern Ireland ang may pinakamaraming career wins sa Tourist Trophy history na may 33 panalo, kabilang ang bagong Super Twin Lap record na 123.056 miles per hour. We're wishing that some Filipinos will compete here. Someday. Yeah, someday. Yeah, why not? Yeah. Hopefully one representative from Philippines, and we're looking for that. Yeah. Why not? Yeah, because of a lot of Filipino here in the Isle of Man working already and living here. Did you hear that? Dinarayo ang tourist trophy ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. There's nothing like it. We were up at the Craig earlier, and the bikes are coming by
that close to you. Yeah, the atmosphere is at full speed, the sound, the feel that you get from the bike, it's amazing. It's this atmosphere that everybody gives you. It's just a friendly, lovely environment to be in. So and anybody that likes bikes, the island's full of bikes. They're everywhere. You can't go anywhere without seeing bikes. Yeah, if you like bikes, that's great. Dit is de derde keer dat we zijn gekomen. En waarom we terugkomen is omdat het hier gewoon super leuk is. Het is een leuke ervaring en een leuke vakantie met mijn vader. Mahigit 600 marshals ang kailangan kada karera. Karamihan volunteers mula pa sa iba't ibang bansa. There are people that we've done training with. There was a guy that came from Alaska. Oh wow! And another guy from Jakarta, and people literally make those journeys year on year to come. It's really challenging because on the odd occasion where something happens, our job is to make sure that the rider's safe, and if need be, administer first aid. So. Ang Isle of Man Tourist Movie ay hindi lang karera. Ito ay tradisyon, komunidad at pagmamahal sa sport. Faith Kasem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyong publiko ang aming pinahalagahan. Maaring magdulot ng seryosong karamdaman ang mga mikrobyo at kontaminadong pagkain. At kung magiging malubha, pwede rin itong mauwi sa food poisoning. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. So food poisoning, isa siyang sangay or isa siyang part ng foodborne illnesses. No? So anything na kinakain natin, once contaminated ito, ng contaminated meaning pwedeng bacteria, pwedeng fungus, pwedeng parasites, pwedeng virus. Ang food poisoning ay isang uri ng foodborne illness na nangyayari kapag ang pagkain ay nahaluan ng mapanganib na mikrobyo gaya ng bacteria, virus, parasite o amag. Ito ay maaaring magmula sa hindi maayos na paghugas, hindi lutong pagkain o maruming kapaligiran sa paghahanda nito. Once na contaminated ang food na kinain natin in significant amounts, then the patients can experience symptoms of food poisoning. So ang natural way ng body, anything na foreign sa kanya or toxic sa kanya, is i-expel out niya. So yung patients will have vomiting, nausea, diarrhea. Sometimes nagkakaroon ng signs ng inflammation like fever. So all these symptoms, usually vomiting and diarrhea, yan yung usual symptoms ng isang food poisoning. Ayon kay Dr. Mark Paul Castillo, isang emergency medicine specialist mula sa Makati Medical Center, malaking parte ang pagkakaroon ng maayos na resistensya dahil kapag ito'y mahina, mas malala ang pwedeng maranasang epekto nito sa kalusugan. So depende nga siya sa immune system mo or dun sa resistensya ng mismong pasyente. But yung isinuka or idinumi ng isang taong merong case ng food poisoning, pwede siyang malipat sa iba kapag hindi ka naghugas ng maayos ng kamay, tapos nag-prepare ka ng food, tapos ikaw pala meron ka palang symptom ng food poisoning. At para sa iba pang impormasyon ukol sa food poisoning, tunghayan ang programang Doctors on TV this Sunday, 9 a.m. to 10 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mikas 7:18 na nagsasabi, "Sino ang Diyos na gaya mo, na nagpapatawad ng kasamaan at pinalalagpas ang pagsalangsang ng nalabi sa kanyang mana? Hindi niya pinipigil ang kanyang galit ng magpakailanman, sapagkat siya'y nalulugod sa kagandahang loob." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licos at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.